Ang kakao o Theobroma cacao ay isa sa pinakamahalagang puno sa buong mundo dahil hindi lamang ito ginagamit sa paggawa ng tsokolate. Ang dahon ng kakao ay maaari ring gamiting material upang makalikha ng iba't ibang produkto tulad ng lampara, bags at iba pa. Sa bayan ng San Fernando ay matatagpuan ang malawak na plantation ng mga kakao na kung saan hindi lamang bunga ang kanilang napapakinabangan dahil ang mga dahon nito ay kanila ring pinagkakakitaan. Aming nakilala si Kuya Mark Anthony Regidor, isa sa mga gumagawa ng fossilized cacao leaves. Siya rin ang nag-aalaga ng 6 na hektarya at 3,500 cacao trees dito sa Barangay Grijalvo, San Fernando. Ayon sa kanya, natutunan niya ang paggawa nito nang magkaroon ng mga trainings galing Davao. Simula noon ay pinag-aralan nila ang tamang proseso hanggang sa matutunan niya ito. Mula sa pag-harvest ng mga matured na dahon at walang damage, pagluto nito sa kumukulong tubig ng mahigit 8 hours hanggang sa pwede na itong i-brush, pagkatapos ay papatuyuin. Ito ay kanilang ibinebenta sa mga interested buyers. Isa sa mga bumibili ng fossilized cacao leaves ni Kuya Mark Anthony ay si Ma'am Jenny Masilang na siyang may-ari ng J Fabs and Craft Business. Ako si Jenny Masilang. Ako ang may-ari ng J Fab Arts and Craft. Ini yung sa cacao leaves, nag-start lang siya 2022. Ang pagka-aramid, di sa buong Bicol, mayo pa kaiyan nagigibo kayan digni. Ang arami Davao, ginigibo ko, binabakal ko lang ining dahon. 8 pesos ang pedaso per piece. Gumagawa siya ng iba't ibang produkto gamit ang mga fossilized cacao leaves, tulad ng mga lampara, bags, wallet, at iba pa. At dahil sa tinatangkilik ito ng mga tao, ang kanilang produkto ay nakakarating na rin sa ibang bansa gaya ng Japan. Sila rin ay nakatanggap na ng mga parangal tulad ng Nangungurog Award at Most Innovative Product noong 2023. Sa bawat dahon ng kakao na dating tinatapon, ngayon ay may panibagong gamit. Sa halip na mabulok, masunog, na maaaring makasama sa ating kapaligiran, ang mga ito ay ginagawa ng makabuluhan. At ang proyektong ito ay nagbibigay din ng libreng training para sa mga walang trabaho, out-of-school youth at mga nanay sa komunidad na isasalin ang kasanayang makakalikasan. Sa simpleng paggawa ng disenyo mula sa fossilized cacao leaves, natututo ang bawat isa kung paano kumita nang hindi kailangang sirain ang kalikasan. Hindi kailangang pumutol ng puno. Sa ganitong paraan, hindi lamang nagkakaroon ng hanap buhay ang mga tao sa San Fernando. Kanila ring napapanatili ang sustainability ng kabuhayan nang hindi na isasaalang-alang ang kalikasan.